Sabi ni Tepi Baka, anong mangyayari kung kukunin si GAA funds from 2026 to pay back PhilHealth? It doesn't feel right, di ba? Parang magdoble bayad tayo mga taxpayers. No po. Kasi allegedly, kinuha yung funds ng PhilHealth at nilagay yan sa treasury. Okay? From the treasury, dun siya i-disburse to other government expenditures. Ngayon, kung ninakaw yan after the disbursement, after the treasury, um, well then of course, kailangan pa rin natin habulin yung mga tao na nagnanakaw. Pero whether ninakaw yan or hindi, the money went to the treasury. So it doesn't mean na hindi na natin sila mahuhuli. As a matter of fact, mahuhuli pa rin kung law enforcement will look at how these people obtained money illegally. So para sa akin, hindi po. Kasi nga sa treasury yan pumunta. It was a later action, not the action of the DOH's transfer to treasury that led to the crime. It was the treasury's disbursement to these agencies and dun sa agency na commit yung crime. I don't know if you understand what I'm saying here. What I'm saying is that when it was transferred to Treasury, at the time it was considered legit. That's why the case in the Supreme Court is a civil case and not a criminal case. Because there is no allegation of criminal intent doon sa pag-transfer nila sa Treasury. Hindi rin natin na ipapakita kung yung transfer na yun, naligaw yung pera. Kung ang pera napunta sa Treasury, then hindi naman nawala yung pera natin dyan. Nawala yan nung later on, nilipat yan ng treasury to another department or kung from the treasury, nilipat yan doon sa mga kongresista. Then, mahuhuli pa natin yung mga yan. Maiimbestigahan pa yan. Sabi ni Ma'am Annalise, sabi ng mga Davao government officials, yung mga councilors doon, wala daw invitation na pumunta daw si BBM sa Bukana Bridge. Kaya ni isang opisyal wala doon. Wala si mayor? Wow, pupunta ka sa Davao tapos hindi ka man lang babati sa mayor. Isa sa tinuro sa akin ng mga mayors nung ako po ay commissioner ng NCCA, ang ranko ko noon was undersecretary. So dahil marami po akong mga proyekto, nagre-release po ang NCCA ng mga project funding all over the country, kung saan-saan din ako napupunta. One time, pinatawag yung ilang mga kasama kong taga-NCCA sa mayor's office at pinagalitan sila. At sabi ng mayor, andito kayo sa bahay ko, hindi man lang kayo nagpaalam. Tingin ko mali yun. Hindi naman mayor ang may-ari ng mga towns. Gayon pa man, kung ikaw po ay politiko, nakikipag-ugnayan ka sa mayor, lalong-lalo na kung ang presence mo ay magkukos ng traffic o kailangan ng security na kailangan alam din ng PNP dun sa lugar na maraming security kang dala and so on. So, para sa akin, kung si BBM pumunta doon at hindi pinapunta ang mga local officials, that means that he was up to something. Meron siyang planong gawin na ayaw niyang makita ng local officials. Thank you kay Founder Viper. Sabi ni Ma'am Terry, I'm still hoping talaga soon and wishing na ma-impeach si BBM. Yan lang yata ang solusyon. Hi kay Ma'am Gracia. Ma'am Rose L, thank you po. Pwede ba kasuhan si Recto? Okay, ito ay paulit-ulit na katanungan. Yes po, pwede siyang kasuhan, but right now, there is no evidence of criminal intent na kaya kinuha yung pera ay para nakawin. Wala pong ganon. Kinuha yung pera at nirecord naman na ito ay binigay sa treasury para ito ay ma-disburse for the other items in the GAA na hindi pa napopondohan nun. So madaling sabi, most likely sa unprogrammed appropriations napunta yung 60 billion na yon. Doon yung ngayon huhulihin kung sa unprogrammed appropriations ito ay dinisburse for illegal purposes. Kung may kinalaman si Secretary Recto doon, madadamay siya in the criminal case. Pero makakasuhan lang siya ng criminal na kaso kasi kinasuhan na siya.
respondent siya dito sa kaso sa Korte Suprema. So, but this is a civil case to reverse the decision of both Secretary Recto and President Marcos sa pag-revert ng pondo ng PhilHealth to the Treasury. Sabi ni Winston, di po ba ang health of the Filipinos should be sustained according to the Constitution? Yes, it is, but this is a guiding principle, meaning na bahagi sa kumbaga, in the course of budgeting and in the course of the vision of the president for the country, hindi pwedeng kalimutan ang health. But it is not a criminal law, meaning hindi nakalagay na kailangan ganito ang gastos, otherwise may penalty. Kasi makakasuhan mo lang na may parusang kulong o fine kapag mayroong criminal law na nilabag. Sabi ni John Luis, I'm not sure if this was tackled already since I just started watching this live stream. Okay, nasagot ko na po yung katanungan ninyo. Why don't they impeach him already? Impeachment is done in the House of Representatives. Now, normally, if you're a strategic thinker and you want your impeachment complaint to count, magbibilang ka na po ng mga kakampi sa House. So, kailangan maraming kakampi. Otherwise, it might just get defeated. Sayang yung effort kasi sa totoo lang, under the Supreme Court's new rules of impeachment, magkakaroon yan na due process, meaning kailangan mabasa ng mga kongresista yung articles of impeachment o yung accusation against the official, and the official also must be given an opportunity to present evidence to counter the arguments or the accusations against him or her. Hi, ako si Nainos. Nagtitiklop daw siya ng damit habang nakikinig. Buti pa kayo, you're so how do you call this, efficient. Sabi ni Ma'am Josephine, anong ibig sabihin ng technical malversation? Okay, technical malversation is a crime. Kapag mayroong nakalaan na pera for a specific purpose, in government yan so government funds, government agency, may pera para sa isang project. O let's say, yung pera na ito ay para sa paggawa ng bridge. Pero ginamit yung pera na yan sa paggawa ng kalye sa ibang lugar. That is technical malversation. Nilipat mo yung pera for another public purpose. So, in the case of Secretary Recto, well, I think posible yun. Yeah, posible. Kung, posible. Pero kasi kasi meron siyang mga ginawa na bagong polisiya that would amount to technical malversation. Tingin ko posible po. Hi kay Ma'am Dina. Galing siya sa work. Nako, busy. Pagod na pagod. I hope that in spite of your pagod, you still had a good day. Hi kay Founder Viper, sabi niya, pag di talaga mag-resign si BBM, antayin natin 2028. Yes, it's always good to have a backup plan, di ba? Wala tayong maaasahan sa Congress dahil 3/4 ng kongresista natin na kay BBM pa ang support. Well, ganito lang ang tingin ko dyan, so that hindi po sumasama ang loob ninyo. Every day that passes na hindi nila take down si VP Inday, hindi nila napapakulong, hindi nila na-i-impeach, is another day that she survives and gets stronger. Diba? Sabi ni yung suspension daw ni Kiko Barsaga was a loyalty check to see BBM's numbers in Congress. Mas uunahin nila impeachment ni VP versus BBM. I think that's possible, yes. I also think that there might be some people who really disagree with Congressman Kiko. So kung ganun, hindi siya magiging accurate. I think it still can go either way. But yes, that's still a good theory. Do you have information about GSIS putting funds ng mga government employees sa sugal or company may kaya daw po walang ROI na kinalaman sa sugal? Wala pa po akong information about that, but we do have information na yung mga pinag-investan ni pangalan nito nung President and General Manager ay hindi tama o hindi ka nais-nais, kumbaga.
Sabi ni Pedrito, nakakapagod ang nakawan sa gobyernong ito. Actually, sir, dapat nagagalit tayo and we are moved to action. Pagka sinabi niyong nakakapagod, ibig sabihin, umaabot kayo dun sa punto na ayaw niyong gumalaw dahil frustrated kayo. These things are supposed to um, compel us to move. Kasi tayo po ang lugi at talo kapag ninanakaw ang pera sa atin, di ba? So, hindi dapat ganyan yung reaksyon natin. Ang reaksyon should be moving us to action. Dapat merong call to action yan. So, ganito, nagkikriticize tayo sa gobyerno, ang call to action dyan is manawagan kay BBM magbago na siya or magbago ang leadership. Pwede naman yon when the call is to resign. Okay, para sa mga nanonood sa TikTok dito, huwag pong kakalimutan i-tap-tap po yung like button natin. Maraming salamat po. Don't forget. Sabi ni Crispy Marshmallows, posible ba daw na ang reason sa pagtataas ng sweldo ng sundalo ay dahil posibleng magkagyera sa Taiwan? Ako hindi po ako naniniwala na ganon because the factors that might lead to international aggression are far more complicated than simply addressing the unpopularity of a president. Now, a lot of that will depend on the actions of major powers like the US, China, everybody else, including Japan, Australia, and other interested nation states. Di ba? Sabi ni Ma'am Anneli, sabi ni Baby M, binadgetan daw nila yung Bukana Bridge, tapos umiyak siya na labanan daw ang fake news. Ano yun? Sino fake news? Si Baby M o ang China Aid documents? Actually, buong-buo binayaran ng China ang Bukana Bridge. Ang ginawa lang ni Pangulo ay inutusan niya si Secretary Vince Dizon last month, which is November, na madaliin na daw ang pagtatapos niyan. So yun lang ang ambag niya dan. Kung sinasabi niyang nilaanan ng pera yan, aba, magduda tayo kung tama yung pagkakastos ng pera dahil wala naman pong Pilipino contractor na kailangan bayaran on the Philippine side. Wala tayong obligasyon. So, grabe siya. Budol talaga. Sabi ni Founder Viper, sana ma'am, ipagkaloob ng ama na makabalik ang Duterte at kunin kayo muli at yung ilang pang mga kasama ninyo. Muli, consultant lang po ako ng panahon ni Duterte. Doon po ako nakaassign sa office ni ASEC Mocha Uson. Yun po yung contribution ko. Aside from, of course, participating sa NCCA bilang lecturer. Sabi ni Anti-Bullying, naalala ko tuloy nung ipagsigawan ni Sam Versosa na namigay ng limpak-limpak na salapi kasama si Martin Romualdez during his campaign in Manila. Wow. Wow, hanapin natin yon. Baka naman may link kayo dyan. Sabi ni Byronical, tuloy-tuloy lang tayo sa pagsigaw, pagod, pahinga, tapos laban uli. Nakakahiya sa papa ko na nasa unang people power. Sabi ni TP, is PCOU Sec Claire actually telling the truth to the Filipino people? What's your thought? Well, I don't like to speak in general terms or make sweeping generalizations. Kung sakasakali may nakita tayo na mali sinasabi ni Yusek Claire, then yes, we will call that out. Hindi ko sasabihin na parati siyang nagsisinungaling or anything like that. Yung mga ganyan, you have to prove the specific action and the specific words that she used in order to accuse her or to say that she's not telling the truth. Kasi medyo mabigat na paratang yan. Sabi ni Sir Marvs, sa tingin niyo po ipupush ni VP Sara ang federalism pag presidente na siya? Uulitin ko po ang sinabi ng tatay niya. Bago po maiisip ang federalismo o pagbabago ng gobyerno, lalong-lalo na kung ito ay maglalagay sa atin sa panganib ng balkanization, uunahin muna po natin i-eradicate yung possibility of an insurgency or secessionist movements. Kasi kung mag-federalism ka tapos ang daming secessionist movements, mababaklas lang ang republika. So hindi po, I don't think that many Filipinos want to preside or to be part of a nation na papanoorin lang nilang mabaklas. So, dapat intindihin niyo po yun. Pangalawa, para dun sa mga nagsusulong ng federalismo, bilang kasagutan sa problema, kailangan i-define nyo muna kung ano ang problema at kung dahilan kung bakit naniniwala kayo na ang federalismo ang kasagutan dyan.
para sa kay Presidente Duterte noon, hindi po kasagutan ng federalismo. Ngunit campaign promise niya yun para makita, iset into motion yung pagsulong niya. Ang findings ng commission ay ang laki ng possibility ng pagbabaklas ng Republika dahil nga sa presence ng mga insurgents. Sabi ni founder, maganda federalism pero di pa sa ngayon, di pa handa ang bansa nila. Ako nga, hindi pa rin po ako convinced. Kasi hindi ko po nakikita kung ano yung problema na sinusolusyonan ninyo. Sinasabi ninyo, federalismo. Okay, ano yung problema? Corruption ba? Nangyayari din ang corruption sa federalist government. So, bakit nyo masasabi na nalilimit ang korupsyon? Posibleng ang pagsulong ng federalismo ay dahil sa pera. Hindi siya nakawan ha, pero mas nauuna na ilaan ang pera sa local. Pero under our local government code, ang evolution niyan is to some kind of government that is almost federalist. Inuuna talaga ang local government. Kaya nga po tayo may bagong local government code na isinulong noong 1990s. Hindi lang po maayos yung pag-execute niya. So, isa pa yon na kailangan ninyong i-argue. The law is there. Priority ang mga locals. And semi-autonomous halos ang status ng mga LGU. Tignan nyo yung gulo sa Metro Manila. Dahil may semi-autonomous status ang mga bawat local governments sa cities, hindi nag-i-interconnect ang traffic ng kada lungsod sa Metro Manila. Buti pa nung panahon ni Marcos Sr., may governor. So pilit yung pag-interconnect at may batas para doon. Pero after that, because of the city's semi-autonomous status, ang problema sa flooding, mag-aayos ang isang city, babahain pa rin sila dahil hindi naman nag-ayos yung kaakibat na city, yung katabi. So ang daming issues dito sa Pilipinas, gawa nga ng semi-autonomous status ng mga cities. So uli, tatanungin ko, kailangan kung magsusulong kayo ng federalismo, sagutin ninyo at sabihin ninyo muna, i-define ninyo yung problema at sabihin ninyo kung bakit federalismo ang kailangan isulong para masagot yun. But even then, bago maisulong ang federalismo, kailangan mairesolba muna ang issue natin sa insurgency at secessionist movements. Walang koneksyon, sabi ni Dang. Kung local corruption may mangyayari sa Davao, madaling solusyonan kung federalism. Anong koneksyon? Anong koneksyon? Sa tingin ninyo, kung federalism, mawawala ang local na corruption? Dati po hindi naman natatanggal eh. Ito nga, semi-autonomous na ang bawat cities. Nagkakaroon pa rin ng corruption. Mas malaki lang nakukorrupt sa national government kasi nga hindi nila binibigyan ng pera yung local. So, uulitin ko, kailangan logical kayo kung magsusulong kayo ng federalism. Sagutin niyo muna yung balkanization, yung national security. Tapos, sagutin ninyo, i-define ninyo yung problema. Kasi kung sasabihin niyo corruption, hindi niyo dinidefine yung problema. Hindi niyo dinidefine kung ano exactly yung issue sa local na sinasagot ninyo. Kung ganyan kayo mag-argue, walang makikinig sa inyo at lalayo ng lalayo yung date ng pagsusulong niyan. Sabi ni Dudi, Independent Mindanao. Ang ibig mong sabihin ba, magiging republika ang Mindanao? Yung pagsusulong niyan, alone at this point, si PRD na mismo ang magsasabi sa inyo, that is a crime. Ito, sabi ni Dang Kazama, kung local corruption may mangyayari sa Davao, madali solusyonan kung federal. Hirap kasi yung corruption nasa Luzon, sunod dito kami sa Davao, walang mangyayari. Bakit? Walang corruption sa Zamboanga? Sa ibang mga probinsya dyan sa Mindanao? Ano akala ninyo? Isolated? Posibleng walang korupsyon sa Davao, naniniwala ako dyan. Pero para sabihin ninyo na walang korupsyon anywhere in Mindanao, dyan tayo magkakalaban. Number 2, para sabihin ninyo na ang Luzon, buong Luzon ay corrupt. Isa na namang fallacy yan. Sinasabi ninyo ang korupsyon nasa Luzon, it's only because the national government agencies are located in Luzon. Wala tayong magagawa dyan unless gusto ninyong ilipat. Pero ginagawa ninyo is, you're making people who are not responsible for the crime, responsible for the crime. Taga Luzon ako. Sasabihin mo ang korupsyon nasa Luzon. So, ibig sabihin, kami may kasalanan yan? Kasi pinaparusahan ninyo kami. Now, the reason, sasabihin ko na sa inyo, the reason
kung bakit hindi tayo nagsasucceed sa pagpapababa ng isang corrupt na leader ay dahil sa mga katulad ninyo na walang interes na mag-unite sa ibang tao. Kala ninyo kayo lang. Kala ninyo, pwede ninyong i-demonize yung mga taga Luzon and think na mananalo pa rin kayo. Di ba? This is something that we have to stop. If you can't play nice with other members of the country, ha? Di ba? Sinong kakampi sa inyo? Ay nako, yung mga nagdi-discuss tayo ng federalism, then you really have to study what federalism is. Ito na naman, si Imperial Manila. Kailan ba naging Imperial ang Manila? Pakisabi nga. Ang sinasabi niyo, Imperial Manila kasi dictates of Manila. Pero sino ba ang presidente natin noong panahon ni Digong? Sinasabi ninyo, nag-suffer tayo under a Mindanaoan president. The president now may be from Luzon, but he's from Ilocos and not Manila. So, paano yan? Diba? Yung mga sinasabi ninyong Imperial Manila is a construct. Nasa isip nyo yan. Marami kayong kakampi sa Metro Manila and sa buong Luzon, pero you're making us your enemies. So bakit? Hindi na po Imperial ang Manila. Kung kayo po ay nagsasuffer because of underdevelopment, bakit hindi nyo tinatanong yung mga local officials ninyo? Kung kayo po ay nagsasuffer dahil kulang ang pondo ninyo, tanongin ninyo, ang mga opisyalis nyo ba hindi nangungurakot? Bakit Manila ang may kasalanan sa pangungurakot ng mga opisyalis ninyo? Sabi ni Try, pet peeve ko yung mga nagsasabing independent Mindanao and Visayas. Diyos ko naman. Oo, lalong-lalo na 2028, may padating na eleksyon, kailangan natin mag-unite para mapanalo si VP Inday. Pero gusto ninyo, baklasin ng Republika. Bukod pa dyan, that's a crime. Diba? Ang linaw na inciting to sedition yan. Idadamay mo pa lahat ng mga taong nakikinig dito. Sabi ni Shin, ang problema kasi sa ibang mga nasa South, sinisisi taga Luzon. Ikakampi nyo naman sana kami. Yung government lang po ang problema. Walang kinalaman yung Luzon, Visayas, Mindanao. Grabe kayo sa mga taga Luzon. Totoo yan. So bakit may kasalanan kami? Kami din nagre-reklamo. Tapos magre-reklamo kayo, bakit walang pumupunta sa rally? Inaaway nyo nga kami. Hi Ma'am Gracia, thank you. Tap naman po doon. Sabi ni Sir Marbs, we have to be united. Maganda nga kasing marinig doon sa iba mga At huwag niyo pong kakalimutan, diyan nga ako lumaki. Sumitan ako lumaki. Ang tagal ko kaya sulos ako tapos sa Zamboanga. Diyan nakadestino ang tatay ko. Gusto ko nga sana mag-move na dyan My favorite place was Sulu and I have been back several times. I am now a landowner in Davao. So, of course, binili ko yung pinakamurang, pinakaayaw ng mga taong lupa. Pero, yun lang ma-afford natin pasensya na. Pero hindi po nare-resolve ang problema natin kung tayo mismo ang mag-aaway. Kung magsi-sweeping generalization kayo, kung sasabihin ninyo, nagka-create kayo ng kalaban, wala naman tayong kalaban doon. Tama si na ang kalaban natin, yung administrasyon. Sa totoo lang, tayong lahat, nahihirapan. O bakit kayo lang? Pag lumalabas ang reklamo sa inyo, parang kayo lang. Sabi ni Mikhail, maybe the Imperial Marine, yes, that's exactly what it was. It's a strategy to divide us. And it was concocted by, guess what? Local officials. Para hindi sa kanila yung blame. Sinasabi ng mga local officials, sa Manila kasi hindi tayo binibigyan ng pera. When sa totoo lang, may pera na nasa kanila pero kulang yung pangananakawin. This was concocted by evil local officials. So kung magpapadamay kayo, yung mga local officials na yun parating nananalo. They will keep winning their elections. You will keep voting for them kasi nag-create sila ng kalaban, ang kalaban Imperial Manila, para hindi kayo magagalit sa kanila. Pero tama itong sinasabi ni Under Duress. Sabi niya, dapat i-address rin yung wounds ng South due to underdevelopment. Dapat mauna yan.
magdidemand sa mga local officials kasi they have the power to action. Kasi they have the power to actually enact the change. That's it. Thank you kay Under Julius. Alam niyo ba, nung commissioner ako ng NCCA, biggest budgetary allocation for projects na culture and arts related was for Mindanao. Panahon ni Gloria yon nung ako ay commissioner. It was a policy of the Arroyo administration na kailangan biggest budget ang Mindanao. May napunta ba sa inyo? May nakita ba kayong changes? Pero dinisburse namin yung pera na yun. Nagreserba lang ako kasi yung rice terraces ng Philippine Cordilleras, nilaanan ko yan ng 15 million. Malaki na yun para sa amin nung time na yun. Kasi sa mga barangay ko nire-release. Davao Region po. Doon po ako sa Davao del Norte po. Sa Davao City, hindi ko po alam kasi hindi na ako nag-attempt kasi ang mahal eh. Ay, sa Toril kaya, meron pa ba sa Toril? Kailangan ko ng bahay. Ito, sabi naman ni Sir Marvs, pinanganak siya sa Misamis Occidental, lumaki sa QC at nasa Samar ang family, plan mag-for good sa Davao. O, kita nyo? So, totoo lang, people will go where there are jobs, kung saan pwede silang mag-raise ng pamilya. Kaya kami, ako talagang likas na taga Luzon, ligas na taga Quezon City. My grandfather moved to Quezon City in 1937. Isa po kami sa pioneers dun sa lugar namin. Wala pa masyadong tao nun. Pero maraming migrations from the provinces kasi walang trabaho sa mga probinsya. So sasabihin ninyo, corrupt ang Imperial Manila, kailangan babaklasin kami, kailangan kaming awayin. Sa totoo lang, pagka pumupunta dito ang mga taga-probinsya na transients, naaagawan ng trabaho ang mga locals. Pero wala kayong maririnig sa amin, naggalit kami sa mga tagalabas. Wala kayong maririnig sa amin na ayaw namin na may mga migrants from the provinces. Di ba? Okay lang, kasi andun yung trabaho sa Metro Manila talaga. Wala kaming magagawa about that. Pero kaya traffic, kaya mataas ang real estate, kaya nag-aagawan ng space sa Metro Manila, it's because ang daming transients. Ang daming nandun para magtrabaho, pero botante ng ibang lugar. 'Di ba? Paano namin maaayos ang Metro Manila kung ang karamihan sa amin ay hindi nakatira sa Metro Manila ay hindi naman talaga bumoboto doon? Sabi ni Lalabel, I'm from Davao and please stop promoting federalism at this time. That's not the urgent need but the fight against corruption and for 2028 elections. Kailangan maiangat natin ang antas ng buhay ng ating mga kababayan para may trabaho sa lahat ng lugar. Para sa akin, dapat ginagawa nating progressive lahat na buong bansa. Pero dun kaakibat sa kanilang environment at para hindi nasasayang yung mga investments dun sa area na yon. Kunwari, ayokong matulad ang mga probinsya gaya ng Metro Manila. Polluted, siksikan, ang daming tao, hindi kinokontrol yung number of people na pumapasok sa city. O, tignan nyo ang Davao. Pagka may pumupunta sa Davao, nang pipicture na nila, nakikita nila. Sa Metro Manila, madali ka mag-disappear. 'Di ba? Gusto namin maayos, pero like I said, ang mga botante at ang mga nakatira dito hindi pareho. Sabi ni Ma'am Cathy, I'm now here in California planning to sell my property in Davao kaya parang nasasayangan ako. I love Davao. I spent my college years until we moved overseas. Gawin niyo na lang productive, 'di ba? Sayang naman ako, naniniwala ako sayang. Baka gustuhin niyo mag-retire doon, 'di ba? Sabi ni Perlito, my niece, a business-minded woman, plano in the future to do business in Davao, frequent visitor siya dyan sa Davao City. O di ba? Kung saan maganda, pupunta yung mga tao. Huwag niyong awayin yung mga taga dun. Di ba? So yun, ako happy ako na there's places like Davao and like Cebu, mga ganyan, para hindi nadadagdagan yung mga yung sikip ng Metro Manila.
Sabi ni Ma'am Marian, sa Dentoril. Tignan ko po. Wala pa kasi akong bahay. Doon ha, meron ako sa Metro Manila. Pero pag inisip nyo, 'di ba, maganda mag-retire sa lugar na maayos at hindi masyadong matao. Gusto mo mag-farm, gusto mo mag-garden. Sabi ni Ma'am Ola, aminado ako nung lumaki ako, ayaw ko sa mga Bisaya. Yun kasi kinalakihan ko sa TV, radyo, etc. Pero naintindihan ko na mali yung portrayal ng mga mayayaman sa taga Bismin. Malala is from Leyte. Ay, ako kasi, nung bata kami, di sinasama kami ni Papa kung saan siya nadidestino. So, I was all over the Philippines. I spent 2 summers in Tacloban. I spent several summers in Cebu, in Sulu, the longest kami nagstay. Nagstay din po kami sa Cotabato at saka sa Zamboanga City. So, kumbaga, I grew up all over the country. And para sa akin, maganda yung nakaka-travel ang mga Pilipino sa iba't ibang lugar. Nang sa gayon, nakikita ninyo, malawak ang isip natin pag nakikita natin how our other kababayans live. Sabi ni Seraphim, marunong ka magbisaya, nakakaintindi po ako, pero mahina pa yung vocabulary ko. Si Attorney Ahmed kasi yung hina magturo. Pero sa kadalasan kong naririnig, sa dalas ba naman, natututo na rin. Di niyo ako mabebenta pag nasa Davao ako. Wala naman sumusubok. Hi Ma'am Marie, sabi niya, pwede po ba patupad ang barangay na mag-check kung sino ang bagong tenant sa lugar nila. Ang dami kasing bagong tao dito sa lugar namin. Medyo alarming na. Actually, yes. Kasi dapat alam ng barangay kung sino yung mga nagre-rent, kung sino yung mga talagang taga dyan sa inyo, at dapat kinikilala din nila yung mga tao. Kaya nga mayroong barangay unit, maliit lang siya, so nasa role po talaga ng barangay, punong barangay, yung alamin niya kung sinong mga nakatira dyan. So yun, maraming salamat. Ako'y kakain na muna ng hapunan. Siguro bago matulog, baka may oras pa tayo ng isa pang ano. Ang sarap makipagtsikahan ngayon, no? Lately, hindi masyadong stressful. Bakit kaya? Kulang yung trolls. Napansin nyo ba? Parang walang trolls ngayong araw na ito. Sabi ni Cloud, I bought land near a volcano. It's like Baguio ang weather. Oo, mataas kasi ang lugar ninyo. But did you know that Cubao in Quezon City mataas din? And San Juan. Ito ay mga considered parang Little Baguio noon. In fact, in San Juan, there's an area called Little Baguio. Kasi nung unang panahon, early 19th century and early 20th century, dahil konti pa, may pine trees pa nga noon doon sa Cubao at saka sa San Juan. In fact, when I was a kid, growing up, parati kaming may fresh na Christmas tree, pinuputol ni Lolo. Kasi, tumutubo lang sila doon sa garden namin. So, maganda yung mga ganyang lugar. Si Bayon, ngayon lang dumating. Sabi ni Mark, walang trolls, ninakaw daw pondo. Ay. Sabi naman ni ako si Nay Noz, naku baka tulog pa yung mga trolls, walang budget ngayon, buti mo. Ay, so ayoko naman na malungkot ang Pasko nila, mga kapwa Pilipino naman yung mga yan. Pero ma-discourage na sila, hindi talaga ano bang tawag nito? Magandang ikahanap buhay yan. Okay lang siguro, naiintindihan ko, pang tawid gutom yung mga ganyang pagtutol-tol, pero wag naman nilang gawing perpetual na hanap buhay. So, the trolls daw went to church, sabi ni Gigi T. Naman, Sunday na pala dyan. So, yun, maraming salamat at napakasaya na naman ang ating kwentuhan. So, muli, tignan ninyo yung kung paano nire-relate nung bilyonaryo doon kay Mr. Sam Versosa. Yung possibility lang na may link siya doon sa sasakyan. Hindi pa lubos. Kumbaga, yung front row is the same address as doon sa sinasabing SoCal. Di ba? Na bumili ng Maserati na yan. Okay? So, muli maraming salamat po. Malayo tayo dun sa gift goals natin sa mga TikTokers So, next time pagka nakaabot tayo, pwede na tayo uli mag-karaoke nights pag nakumpleto ninyo yung mga gift goals. Okay? So, di kaya ng trolls ang katotohanan.
Sabi ni Sir Noel, naku po, nakahabol ako sa live ninyo. Shoutout sa Vancouver Island, British Columbia, Canada. Na-miss ko yung ibang topic ninyo. Tanggapin nila katotohanan kung ano resulta ng Supreme Court natin. Well, that works both ways. Pati tayo, dapat tanggapin natin. So, ayun, maraming salamat. Sabi ni Ma'am Gracia, kami naman may utang. Oo nga, marami na akong naibayad sa sa TikTokers natin. So yun, yun yung problema. Pagka malayo pa ang sweldo, mahihirapan din mag-live yung mga tools, So, ayun, wag pong kakalimutan yung like, share, and follow, and subscribe, and membership din para dun sa mga members ng YouTube. Meron na kayong mga exclusive content, ha? So, isa pa lang, pero dadagdagan natin. Maraming salamat. Kita-kits ulit tayo later, ha?